Holy Bible or Salita ng Diyos, buksan natin sa Marcos chapter 1, beginning verse 9 up to verse 11. Marcos or Mark. Ayoko banggitin yung Marcos, baka yung iba nagagalit sa inyo kapag binabanggit ko yung yun lang, sa politics kasi. Mark na lang, Mark. Okay? Mark chapter 1, beginning verse 9 up to 11. Ito yung part 1 ng ating pag-aaral ng Baptism of Jesus Christ. So, kung natunghayan na po ninyo, samahan po ninyo ako. Sabay-sabay po tayo, tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Marcos chapter 1, verse 9 up to 11. Ito po, basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilee. At siya ay binautismoan ni Juan sa ilog Jordan. Verse 10, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Tayo po'y manalangin. Aming Ama, muli ang aming daing, ang aming hiling sa iyo ay bigyan niyo po kami ng kaunawaan na nagmumula din sa iyo. Sa ganon, lubos naming maintindihan ang iyong mga salita. Santong Espiritu, ikaw po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang namin ito maintindihan, kundi God, tulungan niyo kami na may apply ito at ma-appreciate ito sa aming mga buhay. Ito po may dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maga po tayo makupo. So, natapos na tayo sa preparation ni John sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ngayon naman, dadako na tayo sa unang event na ni-record ni Mark dito sa aklat na ito, sa sulat niya na ito, na nasa picture na si Jesus Christ. Itong ating aralin, itong verse 9, ito yung unang beses na makikita natin sa picture sa aklat na ito, si Jesus Christ. Okay, bro? So, unlike kay Matthew and then kay Luke, meron silang record na ibang mga event patungkol kay Jesus Christ. Kasi kung mapapansin nyo ang unang dating ni Jesus Christ dito sa Book of Mark, baptism agad. Tama? Kasi ito ay baptism ni Jesus Christ. Hindi katulad sa mga sinulat ni Lucas at ni Matthew. Di ba? Pag nagbabasa kayo ng ng ibang gospel, pag tinignan nyo sa Matthew, ang unang makikita nyo doon ay genealogy ni Jesus Christ, yung lineage ni Jesus Christ. Sa Matthew din, makikita din natin doon na may naisulat si Matthew patungkol sa virgin birth. And then yung announcement ng angel. And then si Matthew nga, meron pa nasulat patungkol sa mga wise men, di ba? Pero pagdating dito, kay Mark, ang unang picture na nandito si Jesus Christ, baptism agad. Kay Luke naman, na-record niya rin, meron din siya genealogy ni Jesus Christ. Na-record din ni Luke yung virgin birth and yung angel announcement. And meron pang record si Luke ng mga shepherds and yung manger. And then, meron ding nasulat si Luke patungkol kay Jesus Christ sa childhood event ni Jesus Christ nung pumunta siya sa templo. Pero again, pagdating dito kay Mark,
ang unang picture na nandito si Jesus Christ, baptism agad. So meron siyang nalaktawan agad. Nilaktawan niya yung unang 30 years ng buhay ni Jesus Christ. Kaya apostle dyan nga, di ba, sa sulat niya, sa record niya, yung unang picture na nandun si Jesus Christ, from eternity past. Di ba? Nung paglikha. Di ba sabi doon, in the beginning was the Word? So, sa umpisa pa lang, nandun na sa picture si Jesus Christ. At ang unang event, from eternity past. Before pang magsimula ang simula. Nandun na si Jesus Christ. Pero again, pagdating dito kay Mark, ang unang pasok ni Christ sa scene ay ang kanyang baptism. Maraming in-skip si Mark patungkol kay Jesus Christ. At hindi naman natin masisisi si Mark. Bakit? Nauunawaan natin na ganon yung sistema ni Mark dahil nga ang gusto niya sa kanyang writings ay summarize lang. Dahil nga yung kanyang sinusulatan ay nasa estado ng persecution. At kung susulat ka ng kahaba-haba sa mga tao na alam natin matindi yung persecution, baka bago nila matapos, patay na silang lahat. Right? Kaya hindi natin masisisi na maraming nilaktawan si Mark na event sa buhay ni Christ. Dahil yung kanyang sinusulatan, by the way, again, yung kanyang sinusulatan ay yung mga tao sa Roma. Alam natin na matindi yung persecution doon sa Roma nung sinusulat niya ito at ibibigay niya ito. Kaya mapapansin natin na nandoon na yung pagmamadali ni Mark sa kanyang writings. Kaya, di ba, nasabi ko noon sa inyo, ang madalas na binabanggit dito ni Mark na word ay immediately. Pinapaulit-ulit na binabanggit niya. Kaya, again, makikita natin na yung summarize lang at nagmamadali talaga si Mark sa kanyang writings. At kaya nga ito yung ating inaral, Book of Mark. Hindi tayo nag-start sa Book of Matthew. Kasi gusto ko makilala natin si Kristo at hindi sobrang tagal. Kasi baka pag Matthew yung inaral natin, merong 28 chapters. Hindi ko alam kung ilang taon tayo matatapos noon. Pero, again, balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. Ang unang pasok ni Jesus Christ sa scene na record ni Mark ay yung baptism ni Jesus Christ. At ngayon, tunghayan na natin to, sikapin natin verse by verse. Verse 9, basahin ko lang po. Mark chapter 1, verse 9. Sabi dito, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth. Stop muna tayo dyan. Basahin ko ulit Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth, sa Galilea, rather. Ang unang mapapansin natin dito, hindi aksidente yung pagkabaptize ni John kay Jesus Christ. Baka kasi iniisip natin na baka napadaan lang si Jesus Christ. Kasi di ba pag nanonood lang tayo ng mga yung mga movie patungkol dito, di ba si Jesus Christ napadaan lang? Hindi ganoon. Okay? Si Jesus Christ ay hindi napadaan lang. Kumbaga, hindi aksidente yung pagkabaptize ni John kay Jesus Christ. Kasi, from Nazareth, kung saan lumaki si Jesus Christ, pumunta si Jesus Christ sa Galilea, kung saan lumaki sino? Si John the Baptist. At nung ancient time, ang travel na gugugulin ni Jesus from Nazareth to Galilea, alam niyo ba kung gaano kalayo? Lapit lang naman. Approximately 100 to 120 kilometers. And that's traveling by foot or walking, aabot ng 3 to 5 days ang travel. Kaya hindi aksidente na napadaan lang, di ba? Pag puro kasi tayo, YouTube lang. Mapapanood mo ito, napadaan si Jesus Christ, binaptize niya, ni John the Baptist.
Pero malayo po ang binyahe o nilakad ni Jesus Christ. Kumbaga, mula dito, 100 kilometers, Tagaytay. Kaya ganun kalayo ang nilakad, From Cavite, Tagaytay. 100 kilometers siya mula dito. Ganun kalayo ang nilakad, ni Jesus Christ para lang sadyain si John the Baptist at magpabaptize kay John the Baptist. Tuloy natin itong verse 9. Sabi dito, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. And again, sabi doon, at siya'y, meaning si Jesus, ay binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Naalala ko, meron kaming ka-churchmate noon na nabaptize siya kasi na-born again siya sa abroad. So, binaptize siya sa ilog Jordan. Okay? Ako dito lang sa likaw-likaw yan. Pero walang problema doon basta tayo ay totoong mananampalataya at tayo ay binaptize. Praise God. At dito, si Jesus Christ, binautismuhan ni John sa ilog Jordan or Jordan River. At ngayon, meron tayong mabigat na question na sasagutin. Ay, hindi ko alam kung sasakit yung ulo ninyo, pero papasakitin ko na lang. At ang question na iyon ay, bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay John? Alam naman natin na ang baptism ni John ay sumisimbolo ng paglilinis sa mga kasalanan. Tama? Kaya nga ang preaching ni John ay repentance. Kaya again, ang question, bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay John the Baptist? May kasalanan ba si Christ na dapat niyang ipalinis at i-repent? Wala, di ba? Kahit bata, kayang sagutin. Si Christ ay sinless at banal. At marami nagpapatotoo nun. Especially sa Old Testament, yung quotation ni Peter. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. At yung testimony ng mga disciples ni Jesus Christ, sabi ni John sa 1 John chapter 3 verse 5, sabi doon, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. At sabi din ni Paul, 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring ng mga kasalanan upang sa mamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. At maging yung ibang tao, nagpapatotoo na si Jesus Christ ay walang kasalanan. Sabi ni Pilato sa John chapter 18 verse 38, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Oh, even Pilate. Walang makitang kasalanan kanino? Kay Christ. Pati yung centurion. Makita natin sa Lucas chapter 23 verse 47, sabi doon, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya kay Jesus Christ. Maging yung kriminal sa krus. Remember? Yung kasama ni Christ na napako sa krus, ano sabi? Verse 41 ng chapter 23 ng Lucas, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y, meaning si Christ, walang ginawang masama. So si Christ ay walang kasalanan.
si Kristo ay banal, sinless. Yes, kung walang kasalanan si Jesus, bakit siya nagpabaptize? Yun ang problema natin, di ba? Wala nga palang kasalanan si Christ eh. Bakit siya nagpabaptize? Again, ang simbolo ng baptism ni John ay paglilinis sa kasalanan, kaya nga repentance. Again, may kasalanan ba si Christ na dapat niyang ipag-repent? Na ipalinis? Di ba wala? Kaya back to our question, bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay John? And throughout history, o church history, may mga tao na nag-try na sagutin niyang tanong na iyan. Sa ancient apocryphal book na kung tawagin ay the Gospel according to Hebrews, by the way, maraming mga apocrypha gospel or tawag natin mga Gnostic gospel. Di ba, ang alam naman natin ng mga legit na gospel ay Matthew, Mark, Luke, and John. Yun ang legit na gospel writings. Pero alam niyo ba, during the early century, may mga Gnostic. Itong mga Gnostic na ito yung mga tao na na-impluensyahan ni Plato sa kanyang philosophy. Na pinaghahalo yung philosophy ni Plato at yung doctrine ng Christianity, which is wrong. At itong mga Gnostic na ito, nagsulat din ng kanilang mga gospel. Hindi ko alam, laganap kasi ito sa internet eh. May mga kabataan yan, tatanong sa akin. Sabi, bakit hindi sinama yung Gospel of Peter? Kasi Gnostic writing yun eh. Alam mo yung Gospel of Mary, Gospel of Peter, Gospel for Hebrews. That's Gnostic Gospel. Nasulat ito mga 200 to 300 AD. Biruin nyo, Gospel of Peter, tapos 200 years ago, napatay na si Peter, saka nasulat. Ano yung joke? That's why Gnostic Gospel. Ito yung mga inventong mga gospel, kuno. At sa ancient apocryphal gospel, na kung tawagin gospel according to Hebrews, suggests that Jesus asked for baptism. Why? Bakit daw kasi ang question, bakit nag-ask ng baptism si Jesus Christ kay John? At ang sagot ng Gnostic gospel na ito ay dahil daw sa kagustuhan o request ng kanyang nanay at ng kanyang mga kapatid. Sabi doon i-quote ko. Behold, the mother of the Lord and his brethren said to him, John the Baptist baptizeth for the remission of sins. Let us go and be baptized by him. But he said to them, what sin I have committed that I should go and be baptized by him, except perhaps this very thing that I have said in ignorance. So mapapansin natin na itong mga Gnostic writer na ito, alam nila yung problema. Pero binigyan nila ng kasagutan na puro o purely haka-haka lamang or speculation lamang. Na wala sa Biblia. Ano sabi nila? Aware sila sa problema, di ba? Ano sabi doon? Yung sabi ni Jesus Christ na sinabi nila, but he said to them, what sin I have committed that I should go and be baptized? So aware din sila na mayroong problema. Pero hindi nila yon sinagot. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman problema yon para sa kanila. Etong mga Gnostic na ito, tayo na mo problema, di ba? Problemado tayo. Bakit ba si Jesus Christ na nagpabaptize kay John? Wala naman siya kasalanan. Tayo na mo problema. Pero alam niyo ba, etong mga Gnostic na ito, hindi sila na problema. Alam niyo bakit? Kasi ito yung paniniwala nila. Ang paniniwala nila na si Jesus Christ pinanganak ni Birheng Maria na tao lang. Tapos, nung binaptize ni John the Baptist, doon lamang naging Diyos si Jesus Christ. Yun ang paniniwala ng mga Gnostic.
At actually, mahalaga pa nga yun para sa kanila Kasi sabi nila doon, yung baptism ni John the Baptist kay Jesus Christ ay magpapalinis kay Jesus Christ para para maging suitable si Jesus Christ na matanggap yung divine endowment. Ibig sabihin, mainam pa nga yun na binaptize ni John the Baptist si Jesus Christ para para malinis siya sa kasalanan niya at matanggap niya yung pagiging Diyos. Grabe, no? At dahil nga sa mga Gnostic na ito, by the way, ito ay mga false teachers. Dahil sa mga Gnostic na ito, itong mga katuruan ng mga Gnostic, dahil dito, nabuo nga yung Nicene Creed. Alam niyo ba yung binabasa nating Apostles' Creed? Ang sumunod na credo doon na nabuo ng mga Kristiyano, itong Nicene Creed o Nicene Creed, noong 325 AD. Alam niyo kung bakit nila nabuo yon? Dahil sa mga Gnostic na ito. Dahil ganun ang katuruan nila. Alam nyo, anong sabi doon sa Nicene Creed? Emphasis ko lang yung ibang mga line doon. Sabi doon sa Nicene Creed, patungkol kay Jesus Christ, iisang Panginoong Hesukristo, kaisa-isang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, nagpapakita ito ng natatanging relasyon ni Jesus Christ Ama mula nung simula pa. At sabi pa doon sa Nicene Creed, totoong Diyos mula sa totoong Diyos sa English, true God from true God. So, ibig sabihin, nililinaw ng Nicene Creed na hindi ginawang Diyos lang si Kristo, kundi likas siyang Diyos. Nililinaw doon na, kasi ang pagkaunawa nila, si Jesus Christ, tao lang, tapos naging Diyos. So, nililinaw ng credo, kaya nga mahalaga yung mga credo Di ba tayo, alam niyo kung bakit tayo nagbabasa ng Apostles' Creed? Kasi gusto kong ibalik yung historic Christianity. Na gusto kong ipakita sa atin na ang Christianity hindi nagsimula nung nagsimula lang yung church natin. Hindi ganoon. Kasi 2,000 years ago na nakakalipas yung Christianity. Kaya nga may mga credo tayong, ibig sabihin, hindi natin dinidisregard yung mga church father natin, yung mga unang mananampalataya na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating mga doktrina, sa ating mga katuruan. At sabi pa doon sabi pa sa Nicene Creed, ini-anak, hindi nilalang, kaisa-isa sa pagka-Diyos na Ama. Sabi doon, begotten, not made, consubstantial with the Father. Sabi doon, nagpapatunay ito na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nagsimula nung binautismuhan ni John. So nililinaw ng Nicene Creed o Nicene Creed na si Jesus Christ hindi lang naging Diyos nung binaptize siya, kundi nung simula pa lang. Diyos na siya. At ang ganung kaisipan ng mga Gnostic ay hindi sinusuportahan ng church father natin dahil hindi iyon ang tinuturo ng Biblia. Dahil nung si Jesus ay nasa tiyan pangalang ng kanyang nanay ni Maria, ay tinawag na siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Di ba sabi sa Matthew chapter 1 verse 23, tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So, nung si Jesus Christ ay nasa sinapupunan pala ng kanyang nanay, Diyos na siya. Hindi yun yung binaptize saka naging Diyos. Naging magic patuloy yung kapangyarihan. Parang naging mas makapangyarihan pa si John at binigyan siya. Sabi nga, di ba sa John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word. Nung pasimula ay nandoon na ang salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, hindi nagsimula ang pagiging Diyos ni Kristo nung pinanganak siya or nasa tiyan siya ng nanay, kundi before eternity past, Diyos na si Kristo. Okay? At balik tayo sa question natin kanina pa. Bakit, di pa natin nasasagot, di ba? Bakit, kung si Jesus Christ ay walang kasalanan, bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay John the Baptist? Alam niyo po ba? Matutulungan tayo ng ibang gospel account.
sa mga sa synoptic gospel, hindi gnostic, synoptic. Pag sinabing synoptic gospel, ito yung Matthew, Mark, Luke, yung halos magkakapareha, di ba? Tawag ng synoptic gospel. Okay, kasi pag nagbasa kayo ng dyan, di ba ibang-iba yung dyan? Okay? Ang tawag sa tatlo na ito, Matthew, Mark, Luke, ito ay synoptic gospel. So, sa ibang synoptic gospel, sa Matthew, sabi doon, Matthew chapter 3, verse 13, ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? So, even si John the Baptist, alam niya. Alam ni John the Baptist, naiintindihan ni John yung nire-represent na kanyang baptism. At alam din ni John na hindi siya karapat dapat magbaptize kay Jesus Christ bagkus siya pa nga yung dapat bautismohan ni Jesus Christ. Dahil aware siya na si Jesus Christ ay banal. Sabi pa nga ni John ni John the Baptist sa book of John, chapter 1, verse 29, sabi niya doon, ito yung testimony ni John, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos, meaning si Jesus Christ, ang kordero ng Diyos, ang Lamb of God, na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. O ibabaptize ko to. Siya yung nag-aalis ng kasalanan, tapos ako yung magbabaptize sa kanya. So again, aware si John, kaya nga nung una tumanggi siya Di ba? Kaya nung umpisa pa lang, tumatanggi na si John na bautismohan si Jesus Christ. At sa panahon natin ngayon, alam niyo ba, may mga sumagot din sa tanong na ito. Merong nagsasabi na dahil nga ang ginagawang baptism ni John ay same ng proselyte baptism, ito dahil nagre-represent ng mga Gentiles kay Kristo. Noong nagpabaptize, sino? Si Jesus Christ kay John the Baptist. Dahil nga ang proselyte baptism, yun ang hawig na ginagawang baptism ni John, sabi ng ilan, dahil daw ang mga pinoproselyte lang ay mga Gentiles, nagre-represent ito ng Gentiles kay Jesus Christ. Pero ang problema, ang binabaptize ni John the Baptist, hindi mga Gentiles, kundi mga Hudyo. Meron naman nagsasabi na I want to confess na ito din dati yung aking akala. Akala ko dati tama. Kaya daw nagpabaptize si Jesus Christ ay para tularan natin na tayo din ay magpa-baptize. Dati akala ko ganun din. So, sinasabi ko pa nga dati sa mga kabataan, magpabaptize kayo, si Jesus Christ nga nagpabaptize Pero ang problema, magkaiba nga ang baptism natin at baptism ni John the Baptist. Dahil ang bautismo na ginagawa natin sa church, ito ay ordinansa na inutos sa atin ni Jesus Christ. Kumbaga tatak ito na pagiging mananampalataya na nangangahulugan na patay na tayo sa kasalanan at may bago na tayong buhay kay Kristo. Si John naman, by the way, si John ba inutusan ni Christ na magbaptize? Di ba hindi naman? Kaya magkaiba. Dahil ang baptism ni John ay hindi same ng baptism natin. At makukonect natin o maihambing natin, again, yung baptism na ginagawa ni John sa practice ng mga Hudyo, sa proselyte baptism na ginagawa lamang ng mga Hudyo sa mga Gentiles na gustong umanib sa kanilang relihiyong Judaismo. Kung gusto mo maging Hudyo during the time of John, kailangan mo i-baptize. Ang tawag doon, proselyte baptism. So, kaya magkaiba yung baptism ni John at baptism natin. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na okay, magpabaptize ka kasi si Christ nga nagpabaptize. Magkaiba nga yung baptism nila. That's why. Pero sapat na sabihin natin na inutos ni Christ na magpabaptize tayo, di ba? Matthew 28, di ba? Sabi ni Christ, kayo ay magpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Sapat na yun. Huwag na natin sabihin na si Christ nga nagpabaptize magpabaptize ka rin. So, and back to our question na hindi pa natin sinasagot. Hindi ko pa sinasagot. Kanina pa.
Sasagutin natin to next week. Biro lang, sasagutin natin to. Baka magalit kayo. So, samahan ninyo ako Matthew chapter 3, verse 14 to 15. Meron kayong Biblia dyan. Matutulungan tayo ng talatang ito para masagot kung bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay John the Baptist. Matthew 3:14 to 15. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin? Verse 15, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Sabi doon sa NASB, English version, sabi doon, NASB, but Jesus answering said to him, permit it at this time, for in this way, it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permitted it. Again, I want to emphasize, to fulfill all righteousness. Bakit daw? Bakit pumayag? Kasi noong una, tumatanggi pa si John. Bakit pumayag si John na bautismuhan niya si Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus Christ? Anong reason niya? To fulfill all righteousness. Ano naman ibig sabihin nun? Kaya nga madalas nating sinasabi, di ba? Bakit ba namuhay pa si Jesus Christ ng 30 years dito sa lupa? Pwede naman pagka 18 niya, iligtas niya na tayo, di ba? Bakit kailangan 30? Dahil alam niyo ba, may mga kautusan na hindi mapupulfill ni Jesus Christ kapag less than 30 years old siya. Alam niyo ba na mayroong mga kautusan sa Biblia na bilang isang priest, hindi ka po pwedeng mag-practice ng priestly ministry or public priestly ministry kung wala ka pang 30 years old. At alam naman natin na si Jesus Christ ang ating pinaka-high priest. Kung wala pang 30 si Jesus Christ, hindi natin masasabi na siya yung ating high priest kasi below 30 siya. Sabi doon sa Bilang chapter 8 verse 23 to 25, Mga Bilang chapter 8 verse 23 to 25, basahin ko. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad ng 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. Pagdating nila ng 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain. Sabi doon 25. O kala ko ba Pastor Art 30? 25. Yung kanilang OJT. Yes, that's OJT. May 5 taon silang training, yes. Kasi alam mo, guri mo, 25, unang sabak mo, marunong ka na ba agad? Meron silang training na 5 taon at after 5 taon, dun sila magpa-practice na public ministry as a priest. Kaya kung less than 30, hindi mapupulpid ni Jesus Christ lahat ng kautusan. At para mas maunawaan natin to alam niyo po ba, siguro baka medyo naguguluhan nyo, baka naguguluhan pa kayo, ano namang connect nito sa baptism? Ito. Ang mga Hudyo po, may regular holidays o holy Ang mga Hudyo, kung saan, dito kapag holidays nila, mandatory. Ibig sabihin, pag sinabing mandatory, sa pilitan, kailangan. Kaya pag sinabi sa school, mandatory sumama kayo sa ROTC. Sumama kayo sa tawag dito, sa field trip. Pag sinabing mandatory, kailangan gawin. Alam niyo ba, again, may mga event sa Jewish calendar, sa kanilang mga feast, na ang mga Hudyo required na maghain o mag-offer or maghandog sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Especially meron pang once a year kung tawagin Yom Kippur. Yung kanilang Day of Atonement. Yung paghahain
pinaka-high priest para sa kasalanan ng lahat o ng buong Israel. And again, mandatory, may mga mandatory na sa kanilang mga feast, naghahandog sila sa Diyos alang-alang o alay para sa kanilang kapatawaran ng kasalanan. Ang problema ito, si Jesus Christ ay Hudyo. Alam niyo ba dati namumroblema ako? Alam mo kung anong problema ko? Si Jesus, ito ang madalas ko tinatanong dati. Buti nasagot ng aking teacher. Ang question ko, sabi ko, Doc, di ba si Jesus Christ Hudyo? Wala naman siya kasalanan. May mga requirements na maghahandog ka para sa kapatawaran ng kasalanan. Si Jesus Christ ba naghandog para sa ng offering para sa kapatawaran ng kasalanan? Ha? Di ba wala kasalanan si Christ? Bilang Hudyo, required ka na na maghandog, mandatory, na maghandog para sa kapatawaran ng kasalanan. So, ang question ko dati, si Jesus Christ ba naghandog ng offering para sa kapatawaran ng kasalanan? Wala naman siya kasalanan? Problema ako dati doon. Pero alam niyo ba, si Jesus Christ ay nag-offer ng mga offering para sa kasalanan. Para mapulpil ang law. Mapulpil ang buong kautusan. Same with Same with baptism, di ba? Ayok na-absorb na ninyo. Na bakit si Jesus Christ nagpabaptize kay Jan? Para mapulpilled ang kautusan, ang kalooban ng Diyos, ang will ni God. At ang lahat ng righteousness ay mapulpilled ni Christ. Na requirement na maganap niya. Dahil alam niyo po ba, kung hindi ipupulpilled ni Jesus Christ lahat ng requirements ng law, wala tayong kaligtasan. And gusto kong i-connect to sa gospel, itong ating pag-aaral. Dahil konektado naman talaga ito sa gospel. Madalas binabanggit ng ilan, di ba? Pinatawad ka na ng Diyos, ligtas ka na. Tama ba yun? Okay, pinatawad ka na ni God, save ka na. Ngunit I tell you po, hindi po sapat na tayo ay pinatawad lang ng Diyos at pupunta na tayo sa langit. Dahil ano ba yung requirements ng Diyos para makapunta tayo sa langit? Hindi lang forgiven. Kundi anong requirements ng Diyos para tayo pumunta sa langit? Di ba perfection? Perfect righteousness, yun ang requirements. Sabi sa Hebrew chapter 12 verse 14, pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. Sabi sa Psalms chapter 15 verse 1 to 2, Lord, who may reside in your tent? Who may settle in your holy hill? One who walks with integrity, practices righteousness, and speak truth in his heart. Ang requirements ng Diyos para tayo ay maligtas, makapasok sa langit ay holiness. And perfect righteousness. In other words, perfection. Para pumunta ka sa langit, kailangan from birth to death, perfect ka. Yun lang ang requirements. Meron ba kaya mag-fulfill nun? Wala, di ba? At yun ang malaking problema natin. Because we don't have righteousness. Romans chapter 3 verse 10, di ba? Sabi doon, no one is righteous, not even one. Pero itong blessing. Ito yung pagpapala. We don't have righteousness. We don't have perfect righteousness. Pero ito, si Jesus mismo ang namuhay ng perpektong buhay para sa atin. Di ba?
siya yung nag-fulfill ng lahat ng kautusan, all righteousness. At kasama doon yung pagbaptism sa kanya ni John para ma-fulfill na righteousness ni God sa kanyang buhay. Kaya hindi sapat na tayo ay pinatawad lang. Kaya kailangan mismo ni Jesus Christ mamuhay ng 30 years dito sa lupa para ma-fulfill lahat ng righteousness na nire-record ng law para sa Kanya. Dahil wala tayong katuwiran at hindi natin kayang magkaroon ng sarili nating katuwiran. Kaya ang katuwiran natin ay alien sa atin. Ang katuwiran, bilang mananampalataya, ang katuwiran na meron tayo ay galing kanino? Kay Christ. Wala tayong righteousness. At napasa yung righteousness ni Christ sa atin, o napasa atin yung righteousness ni Christ doon sa krus ng Kalbaryo. At ang tawag nga natin dito, double imputation. Bakit double imputation? Napasa yung kasalanan natin kay Kristo, kaya siya ay namatay sa krus, tinuri siya makasalanan kahit wala siyang kasalanan. At yung katwiran ni Kristo, napasa naman sa atin. May mga babasahin ako talata, 1 Corinthians 5:21. Sabi doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itunuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang mga sugat tayo'y pinagaling. Pilipos chapter 3 verse 8 to 9. Sabi doon, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo o Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ito to. At lubos na nakipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. So, ang righteousness natin, alam nyo, kaya tayo makakapasok sa langit, kaya tayo makakapunta sa langit, hindi sa righteousness natin, kundi sa righteousness ni Kristo. Dahil si Kristo ang nag-fulfill ng lahat ng requirements ng law na hindi natin kayang gawin. At kung sa ganang atin, hindi natin kaya. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Pero hindi na natin kailangan i-fulfill more than 613 to 14 laws in the Old Testament. Hindi na natin kailangan i-fulfill yun. Dahil na-fulfill na saan? Sa buhay ni Kristo. At salamat kay Kristo. Dahil sa kanyang katuwiran, tayo ay itinuring na matuwid sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya bilang isang mananampalataya na nakatanggap ng kanyang katuwiran, ano ang dapat nating gawin? Magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa iyong katuwiran. Hindi ko na kailangan i-fulfill ang law. At dahil sa iyong biyaya sa magitan ng aking pananampalataya, ako ay matuwid. At ang nakikita sa atin ng Diyos, hindi natin katuwiran, kundi katuwiran ni Kristo. Kaya makakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya soli Deo Gloria. To God be the glory. Tayo po tayo lahat. Tayo po manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pagtuturo sa amin. Salamat sa katotohanan na ikaw, Panginoon, ay matuwid na Diyos at pinulpil mo lahat ng katuwiran at ito ay napasa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Ito ang dalangin sa Panginoon Jesus.
Amen and amen. Glory to God po.